Kamusta kayong lahat mga lods? Panibagong adventure tayo sa night spur fishing. Dadayo kami papuntang Barangay Bato. Ito na nga, dito kami sa may poblasyon ng Maribibianan, Biliran. Umulan pa nga dito kasi basa pa yung kalsada dahil sa mga bagyong parating. Maalon kasi sa barangay namin, kaya dumayo na kami dito sa barangay na kung tawagin ay Barangay Bato. At naglakad pa nga kami. Iniwan namin yung motor doon sa may aahunan namin. At walk trip mga lods papuntang Barangay Agutay. Bali, 2 barangay pa yung dadaanan. At eto na nga, ginabi na nga kami. Di pa kami umaabot sa spot at eto na, nakatambay na kami. Madilim na mga lods, kaya let's go na. Barangay Agutay pala yung uumpisahan namin sa pamamana ng gabi. So eto, bumaba na kami dito sa silong nila at napaka linaw ng tubig at wala talagang alon. So let's go na mga lods. At eto, yung first fish natin isang budlatan kasi malalaki yung mata, yan yung tawag. At eto naman, isang dalagang bukid na medyo good size na rin. Nasa mababaw lang naman ako, dumadaan mga lods kasi masakit sa tenga. Diba, sanay sa gamit nating goggles na kasama yung ilong at madalas tayo sipunin, kaya nagtatyaga na lang tayo dito sa may medyo mababaw sa mga 4 hanggang 3 papuntang isang di pa ay sinusuyod ko na. So eto, nakahuli tayo ng pang-ihaw dito sa goods na mga lods. Naka-reserve na yan sa pang-ihaw na yan. At eto naman, kulang, isang silay kung tawagin. At dito naman sa susunod, nakapuno tayo ng isang bakungan na balatan. O di ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito, o balat na mote sa ibang lugar. So, iniwan ko itong mga lods kasi sabi ni Parinet na maliit pa daw at pag natuyo na yun ay 2 gramo na lang. So, eto, silay again, pero nakawala mga lodi. Pag ganitong size pang ulam na to. Yung iba namang malalaki, nakatulad nito, isang lapu-lapu, ay pang benta na rin. 200 per kilo yung benta at isla to dito sa lugar namin. Hindi na lang tayo basta-basta namimili ng mga kukuling pang ulam mga lods kasi dayo tayo. Kaya yung pang-ulam natin, tingnan tayo ng iinarte. Pag ito yung size na silay ay goods na to sa 200 pesos. At ito naman, taragbago o tagbago kung natin dito sa lugar namin, nagkakalaga na to ng 100 to 120 pesos per kilo. Ayan. So, eto naman, isang dalagang bukid, pang-ulam at mga lodi. Pang-prito na rin to, pero mga itong size ay masarap kilawin. Pinuli ko na rin yan, sa meron pa yung isa. At eto, nakakita tayo ng isang putete na merong 2 kini or remora fish na nakadikit sa kanya. Kawawa yung isang to mga lods kasi kinakain. Ayan o, kinakain yung katawan niya. Nagsugat na yung balat niya dahil sa 2 isdang nakadikit sa kanya. At dito naman, nakikita tayo dito ng mamahaling shellfish o kapinan mga lods kung tawagin. Mahal to kaso nag-stop buying yung buyer dito doon sa may barangay namin. Kaya iiwan ko na lang yan. Okay naman yan mga lods. Masarap yan pang sahog sa mga pansit. Eto na lang. Yung masarap, 2 pusit. Eto yung pili natin. Ay nako, ayaw to kumana ng trigger mga lods. Hindi tumalsik yung shop. Grabe. Sayang. At eto na lang yung kukunin natin. Isang kapina na naman. Pero ganun pa rin. Iniwan ko pa rin yung mga lods kasi wala namang bumibili para mas dumami pa.
At makarami talaga yan sila kasi wala nang buyer. Yung process niyan ay pinapatuyo din at tsaka binebenta. At habang naghahanap ako ng pangkulang, eto ulit yung nakita natin. Isa ulit na kapinan. Ayan lang siya, nakatambay na lang talaga sa ibabaw ng bato. So eto na talaga, pangkulito na to, isang danggit. Pumuesto pa talaga, kaya sakto na talaga siya. At dito naman sa susunod, taragbago sana. Ayun, hindi tinamaan naman. Pero dalawa yan, kaya sinilip natin ulit. Eto, nakapwesto lang, sapul na talaga yan. Sarap na ito pang prito, pero kadalasan nabibenta kasi 100 per kilo. Gusto-gusto para naman may income tayo. So, hanap ulit tayo ng pang-ulam. Ito talaga, masarap to sa tinola. Isang soldier fish na po sa bulay. Ayun, naka-puslit mga lodi. Sayang. Napakataba sa tinola ng isdang yan. Ito na lang. Silay. Uy nako, dalagang bukid. Piliin natin yun kasi mas mahal. Dahil 200 pesos per kilo. So kung bago pa lang sa nice per fishing mga lods ay magtyaga lang muna sa may mababaw. Huwag muna tayong pupersa sa may malalim. Kung ano lang yung mga bibili natin ay magpapayto na tayo. Kasi yung hanap buhay na ito ay napaka-delikado. Kaya dito naman dalagang bukid agad. Sampul yung isda mga lodi. Goods na to for 200 pesos. At dito naman sa susunod, dalagang bukid agad. Binilasan natin, napakatakasan tayo. So ayun, sa pool na naman. At eto isang matambaka. Ayan, medyo mailap yung isdang to. Pero nakuha na natin ang pwesto, kaya sa pool pa rin siya. Dito naman sa susunod, dalagang bukid. Mahuhuli kaya natin. Ang hirap kasi mga batuhan yung ayun, malaman. Hindi nakatagal yung siya mga lods. Kaya ito, medyo mahina na talaga siya. Kaya tusok ng isda ka. Tatagal pa yung isang isda, pinulot na lang natin. Hindi natin yung tinanggal sa shop kanina. So eto, talagang bukid. Sinamro kung tawagin. Pang-ulam na to. At eto naman, isang ubod o conger eel. Pang dinataan na yan mga lods. Ayun na stone shot natin. Andyan pala yung pagkakatusok sa kanya para hindi na makapalat pa. Ayan. Malaki na. Mga kalahating kilo na rin ito mga lodi. Marami to dito mga lods kaso pumili lang tayo ng malaki. At hindi na natin pag-uwi. Ayun, busit na mabait. Sample natin. At ito naman, paborito natin sa tinola. Sablay. At eto, mamahaling lapu-lapu. Pandagdag na sa 200 pesos natin per kilo. Yan. Good size na talaga ito siya. Mga 300 grams na yung isdang ito. Yan, malapad na kasi. At mabigat na yung timbang nito. So, eto naman, pusit. Pero may nakita tayo, isang balanak or banak kung tawagin. Hahabulin natin. Grabe, sobrang ilap. Sana maabutan. Napakasarap sa sinigang ang isdang yan. Sana yun. Marami pala sila mga lods. Ito lang yung lumapit. Pili natin. Nako, parang ayaw yatang magpaulam. Wala. Hindi natin makuna ng pwesto mga lodi.
tsaga-tsaga lang tayo. So, ayan na nga. Nasa pool na natin. Nasa mababaw na lang to. Mga hanggang bewang na lang. At eto pa. Yun, may isa pa. Grabe, sobrang ilap nila mga lods. Malalaki pa naman sana. Sa pool kang bato ka. Nako, hindi tinamaan. At dito naman, isa na namang balanak or flathead gray mullet na isda kung tawagin sa English. Uy, magpahabol ka na sa akin kasi pang dagdag ulam ka na. Halika rito sa pool kang isda ka na. O, nakawala na naman. Ang hirap naman talaga tabla ng isdang yan mga lodi. So ito, mas malaki yung nauna kanina pero habulin pa rin natin, tsaga-tsaga lang. Mga good size na to, 300 to 200 grams na yung tipang isdang to. At ayun, tagos hanggang bunganga kaya hindi na talaga makakawala mga lods. Good size na oh. At eto naman, di ko alam kung anong isdang to, parang sapsap pero mataba rin to, good class na isda to. At eto talaga yung paborito, isang 7-Eleven crab or purug mata kung tawagin dito sa isla. Tinusok na lang natin yan para hindi na makakawala pa. At tinatanggalan ko yan ng kagat mga lods kasi yung lalagyan natin ay nasa bewang lang. At eto, pangalawang cover sana, malaki na rin. Sus, nakawala, sayang. At hindi na talaga natin yan halos mahabol. O eto pala sa may unahan, sa pool na talaga. Nako, sabla yung pangarap mga lods. At dito may nadanan tayong lambat na tinapon. Kawawa naman yung mga dangit at sayang oh, mga malalapat na. So eto, pusit na yung nakita natin. Sa pool na naman yung pusit mga lodi. Masarap naman yung tinola ng isdang ito. Ayan, eto, malaking silay. Hahabulin pa rin natin sa pool. Grabe, 4 na pusit pero medyo maliliit pa yung tatlo, kaya ito na lang yung isa. Medyo good size na. Sos, nako, wala ni isang nahuli. Kaya ito yung isa. Sa pool ka na talaga. Good size na rin ito mga lods, kaya yan no, malaki na. At eto, isa pang tribali mga lods or talakito yung nahuli natin habang andito na tayo sa may aahunan. Pandagdag na rin sa 200 pesos kasi hindi pa naman umabot ng 1 kilo. So eto na, ahon na kami mga lods. So shoutout pa sa ating mga silent viewers dyan na nakapanood ng ating munting videos mga idol. At sana makapag-comment kayo mga lods kung nagustuhan nyo yung video. Palib like, comment, and share na rin kung pwede. So God bless sa inyong lahat at mabuhay kayo. Yan yung huli na yung gagawin ng mga lods. Ito yung kasama natin ay nakaahon na. Ito na nga, tambay muna saglit at nagpahinga. Ayan, marami-rami rin yung naipon natin pang ulam. Hindi ko na lang isinama sa video yung iba mga lodi para hindi na mababa pa. At habang nakatambay dito ay nagkilaw po na saglit para may laman din dyan sa biyahe. Tapos patapos namin magpahinga mga lodi, so nag-decision na kami dito mag-prepare na para umuwi kasi uulan na. At ayan yung huli na kasama natin, si Agent Joshua at si Paring 4 kami.
ngayong gabing magkakasama. Puro may mga mararaming huli mga lods. Ensure na yung konting income natin at makakabenta na rin. So, habang papakit kami dito, pabalik dun sa may motor mga lodi. Ito yung daanan namin. Mga batuhan. Tapos meron pang mga ligaw na damo, dadaanan. Ito siya, papuntang kalsada. Dun sa may bahay na pinag-iwanan namin ng motor para masakyan namin pa uwi. Ganito talaga yung klaseng adventure pag andito sa isla mga lods. Tsaga-tsaga lang. Ayan o, meron pang huling isang suno or grouper. Coral trout grouper yung kasama natin. So, uwian na mga lods at malakas na yung ulan. Prepare naman para bumiyahe. Ayun, may mga balit pa. May mga timpa. So, bali dalawang motor kami mga lods. Kaya ito may parinip at bumiyahe na nga kayo pauwi. At umuulan. At medyo malabo na yung kuha ng camera mga lods. Ito na rin kami ulit sa may poblasyon. At dito naman, papunta dito sa may barangay na namin mismo. So, thank you Lord sa safe dive at safe ride mga idol. Dito na kami sa bahay ni Parinep kasi siya lang yung bumibili ng isda namin at ayun na yung kasama natin. Mag-uwi na rin sila sa bahay nila. Ako dito, magpapatimbang pa ng isda kay Parinep para hindi na tayo maglako pa. Siya na lang. Bali, isang lakuan na lang yung isda. Tumambay rin ako dito sa bed kasi para makita rin yung huli natin at nakapag-video rin tayo gamit yung cellphone sa ating naibentang isda. Ayan. Wala sa bahay ni Parinep mga lods. Yan yung isda, yung nasa ibabaw yung sa akin. Napag muna. Kasi na yung kay Parinep, nakatali pa. Titimbangan natin ito mga lods. Tingnan natin kung nakailang kilo. Ay nako, thank you Lord at naka 8 kilos din pala. So hanggang dito na lang mga lods, naka 4 kilos tayo na binenta at 4 kilos na yung ulam natin. So thank you for watching mga lods at paalam.